Bali, ito na yung ating charge ngayon. Naka-float na siya. Ang voltahe niya 13.6. Ito yung amperahe. Maliit na lang. Tapos dito sa ating app, 13.59, 100%. Nagana pa yung charge. Hintay lang natin na, ayan, nag-0 na. Hindi na pumapasok yung ating amperahe. Yung ating solar panel, nagbi-blink na. Parehas. Ayan, full charge na yung ating battery. Magandang araw sa inyo, no? Bali ngayon maglo-load test tayo nitong ating battery na watt cycle 12 volts 314 Ah. Bali na-capacity test na natin to nung nakaraan. Ngayon ilo-load test natin. Ang gagawin natin, bali papaanda rin natin dito yung ating 1 horsepower na split type inverter aircon, no? Tapos ang gagamitin lang natin, sana kayanin itong ating Payto na continuous power na 1500 watts. Pero dapat kayanin niya. Kasi ang rated power lang ng ating aircon, kung mapapansin natin, 320 watts to 1034 watts. Kasi inverter yon. Kumbaga yung peak power niya, ay yung andar niya kasi ay magsisimula siya sa mabagal. Hindi katulad ng mga hindi inverter type na aircon. Talagang pag umandar yung compressor, mataas talaga yon. Ito hindi. Tapos ang nominal wattage niya ay 700 watts. Tapos gagamitin din natin tong ating watt meter. Ito. Ang gagawin natin, kakabit natin yung battery natin dito sa Payto natin. Gagamit tayo ng ating DCM-CCB na 125 ampere. Ito kasi yung available natin, no. Kakabit natin to rito. Lagay natin to rito. Tapos, yung ating aircon, yung main breaker ng ating aircon, bali, ginawa ko na ng plug. Ito yung plug natin. Nakakabit yan dun sa ating, ayan, dyan nakakabit yan. Bali, ito yung box natin. Dito siya sa AC, bedroom, yan. AC, BR. Tapos yung main, yung outlet, ayan. Basta dito tayo, nakakabit. Gagawin natin, kabit muna natin yung ating DCM-CCB breaker dito sa ating watt cycle 12 volts 314 Ah na battery, no. Bali ito naman wala naman siyang polarity, no. Kabit natin to, positive. Tapos yung ating negative. Ayan, nakakabit na yung ating battery sa breaker. Kakabit naman natin dito. Nakapatay pa yung ating breaker. Siset natin yung ating aircon ng 22, tapos hindi natin sasagarin yung ating battery. Kasi pagka gumamit naman tayo ng battery, hindi naman talaga dapat sinasagad. Ang gagawin natin, testing natin yung normal na operation. Normal testing. Para makita natin kung gaano katagal talaga siya magagamit. Kasi kung sinagad mo siya ng pinakamalamig, gagana naman siya. Kaya lang, hindi kasi normal yung operation natin. Ibig sabihin, pagka sinet natin yung aircon natin ng sobrang baba, mabilis talaga maubos yung battery. Kaya ang gagawin natin yung normal na operation. Bali yan na, okay na. Pwede natin buhayin yung ating breaker. Tapos yung ating inverter. Tapos i-reset natin tong ating watt meter para makita natin yung oras. Ayan, na-reset na. Ayan, 0 lahat, 0 watts, 0 yung oras, kilowatt hour, 0. Saksak natin to dito. Ayan, nakasaksak yung ating main breaker ng aircon. Buhayin natin yung main breaker. Bali, narinig naman natin yung aircon natin, no? Tumunog nung binuhay natin yung main breaker. Ngayon, buhayin natin yung ating aircon. Set natin ng 22. Ayan, naka 22 na siya. Tapos auto lang yung ating fan. Yung wattage, ito makikita natin dito. Ayan, nasa 850 watts. Tignan natin sa ating app. Ayan, hindi ko pala napakita, no? 100% kanina. 99%. Ang voltahe natin ay 13.25. Ang discharge niya ay 73 ampere. 971 watts na ngayon. Kaya dito 970 sa ating app kasi may konsumo pa tong ating inverter. At na nakalagay
Time to full discharging 4.3 hours. Pero kapag lumamig na yung ating kwarto, syempre bababa pa yan. Magbabago pa rin ulit yan. Obserbahan natin. Tapos iset natin yung ating minimum discharge voltage. Ayan, nasa 12 volts. 12 volts lang to. Huwag din natin isagad sa 0%. Kasi pag gumamit naman tayo ng battery, hindi naman natin siya isinasagad talaga. Bali, tuloy-tuloy lang yung testing natin, no? Nandito naman yung ating watts, tsaka yung oras. Temperature natin, 22, automatic lahat. Yung wire natin, okay pa, hindi naman nainit. Ang ating konsumo ay nasa 800 watts, 849. Balik-balikan na lang natin, no? Kasi matagal. Ang estimated time niya kanina ay 4.2 hours. Pero magbabago pa yun kasi lalamig na yung kwarto. Pag lumamig yung kwarto, bababa na yung watts nun. Mag-iiba ulit yung oras nun. Bali, nakaisang oras na tayo, no? Ang ating battery ay 79% na lang. Tapos yung ating wire, ganun pa rin, malamig pa rin. Ang ating voltahe ay 13.12, 3.8 hours ang estimated time to full discharge. Bali, ang oras natin ngayon ay 12:23. Ayan, ganyan kainit. Ganyan init dito. Bali, nakadalawang oras na rin tayo dito. Oras natin ay 12:23. 2 hours na. Tapos, tingnan natin sa app natin, no, kung ilang percent na. Bali, sa app natin ay 58% na. 2.7 hours ang time to full discharge. Tapos kung mapapansin nyo rito, yung wattage nito, tsaka yung wattage dito sa discharge wattage, halos 100 watts yung diferensya, no? Bali, dumaan lang siya sa inverter, 100 watts yung nawala. Ayun, tulad niya, no? 908 watts. Pero dito, ang ating aircon ay 798 lang. Bali, malakas kumonsumo yung ating Pato na inverter. Tignan ulit natin after 1 hour ulit. Yun na nga, nakatatlong oras na tayo, no? Ang voltahe natin ngayon ay 12.9 volts. Tapos yung amperahe na luhugot ng ating aircon ay 66 ampere. 859 watts. Dito sa ating wattmeter, 750. Ibig sabihin, 100 watts nga yung diferensya, no? Ang na-generate na nating kilowatt hour ay 2.371. Yan. Ayan na lahat-lahat yung nakonsumo ng ating aircon. Bali guys, naka-4 na oras na tayo, no? Ang battery natin ngayon ay nasa 17% pa. Tapos yung voltahe natin ay 12.73 volts. Yung ating amperahe ay 65 ampere. Yung wattage dito sa cellphone natin ay 837. Dito sa atin ay 738. Tapos yung kilowatt hour 3085 na. Bali 3000. Naka-4 na oras na tayo, no? Bali yung kilowatt hour na yan, yung kilowatt hour na nakuha natin, bali ito lang yung sa aircon, no? Yung ating inverter hindi natin nakuha. Kasi nga, ang wattmeter natin nandito sa after ng inverter. Bali kung 100 watts yung diferensya nung ito, saka yung ating app, bali 400 watt hours na rin yung nakonsumo ng ating inverter. Malakas kumonsumo yung inverter natin, no? Wala kasi tayong magandang inverter. Pero kung maganda yung inverter natin, yung mababa lang ang konsumo, mas mahaba siguro yung ating testing. Tapos yung voltahe natin sa app natin, kumamatay yung ating testing, mamatay yung ating discharge nito kapag umabot ng 12 volts. Yan, 12 volts. Bali ngayon nasa 12.7 pa tayo, 16%. Hintayin ulit natin. Hintayin na natin mamatay ito hanggang mag 12 volts. Kaya nga, no, kung mapapansin natin, no, ang voltahe natin ay 12.14 na. Ito sa ating tester ay 12.05. Pagkaiba sila. Tapos yung ating wattmeter gumagana pa rin kasi nagdi-discharge pa siya. Yung amperahe nasa 69 ampere. Ito 12.11 na, 12.10 na. Yung voltahe mamamatay na to. Kasi ang sinet natin na minimum voltage, minimum discharge voltage ay 12.
Pero ang ginagamit ko talaga na low voltage disconnect sa system na ginagamit namin ay 12.8 volts. Pero dito, sagad na natin ng 12 volts. Ay na, malapit na, mamatay na to. 12.05 na, 12.04, 12.03. Tapos yung percent, no, makikita nyo, no, may 3% pa. Pero dapat yan mga nasa 8, mga 9, mga ganon. Ayan, mamatay na yan. 12.01. Pero ang lakas pa rin ng hugot niya, no? 70 ampere pa rin, no? 12 volts. Ayun, namatay, sakto. Bali, tama lang yung ginawa natin, no, na magtira tayo ng voltahe dun sa ating battery. Yun naman ang normal talaga. Ang lagi ko ang ginagamit ay 12.8 volts. Yun yung low voltage disconnect natin. Tapos, tignan natin kung ilang kilowatt hour yung ating nakuha. 3,604. Bali, yun na nga, no, natapos na yung ating testing. Computein natin kung tama ba yung ating nakuha. Bali, ito kasing ating inverter na hindi naman kagandahan ay merong konsumo na 100 watts habang gumagamit tayo ng aircon. Tumakbo yung ating aircon ng 4 hours and 46 minutes. Kung 100 watts yon, bali, computein natin, no? Bali, 4 hours and 46 minutes. I-compute natin sa oras. Yung 4 na oras ay 400 watt hours. Tapos yung kalahating oras ay 50 watt hours. Yung 15 minutes, kalahati ng 30 minutes ay 25 plus 25 watt hours. 475 watt hours yung nakonsumo ng inverter lang yon. Tapos idagdag natin yung ating total na nakonsumo, 3604 watt hours. Ang total na nagamit natin sa battery ay 4,079. Mas pataas pa rin dun sa capacity na nakalagay dun sa battery natin. Kung di pa kayo nakapanood nung capacity test natin na video, mapapansin natin na malaki talaga yung sobra sa capacity na nakalagay dito. Bali yun, no? Maganda yung ating kinalabasan. Ang ating oras na nakonsumo ay 4 hours and 46 minutes. Gamit natin yung ating Payto na hindi naman kagandahan. Pero kung may mag-i-sponsor ng inverter, mas maganda. Tapos i-review natin dito sa atin. Bali yun, maraming salamat sa mga nanood.